Mga kababayan, ano yung sunod, Kent? Dito tayo mga kababayan na eto, mga kababayan, nais ko lang pong itanong sa inyo, yung Japan, 'no? Sa Japan ba mga kababayan, naalala niyo yung si Kiray? Mahigpit ba ang Japan? Tanong ko mga kababayan, yung mga nasa Japan ngayon, mga OFW at mga Filipinong citizen sa Japan, mahigpit ba sa Japan? Lalong-lalo na sa mga foreigner? At saka may tanong ko lang, yun bang si Kiray, 'di ba yung nasa Bendo machine? Umakyat siya sa Bendo machine ba yun? Tapos anong nangyari dun? 'Di ba naghigpit ang Japan, 'no, mga kababayan? Paki-comment nga. Ma'am Rosemary, Rosales Kagawa, 'di ba yung sumakay siya sa Bendo machine, ilang Pilipino ang nadadamay nun, 'di ba? Ilang Pilipino ang nadamay nun at ilang mga Pilipino ang napapahamak dahil sa ginawa ni Kiray, 'di ba marami? Ano bang ibig sabihin ng BBS-2? Ano bang tawag niyan mga kababayan, yung VVS tapos 2, 'no? Parang NC1, NC2, ano ba 'yan? Ano ba yung ibig sabihin niyan mga kababayan? Mahigpit daw 'yan sa Japan, eh. Oo, yung sa vending machine umakyat si Kiray, maraming Pilipino nun ang napapahamak sa ginawa niya. So ngayon mga kababayan, 'no, ito po ang nangyari ngayon, meron pong mini rally na ginanap ang mga Pilipino sa Japan. Ah. Ngayon mga kababayan, ito po ginawa nila ang mini Bring Him Home protest, 'no, sa Japan ng mga DDS. So ngayon mga kababayan, ito wala akong problema sa mga DDS na nagprotesta sa Japan kasi karapatan nyo 'yan. 'Di ba? Malay natin kung puro kayo Japanese citizen na diyan, 'di ba? Mga citizen na kayo, may mga asawa na kayo diyan, wala akong pakialam, 'no? Karapatan nyo 'yan, eh. So ngayon mga kababayan, dapat iniisip nyo yung consequences. Iniisip ninyo yung consequences kasi yung ginawa ninyong pag-rally-rally dyan, tapos malaman ng Japan government na Pilipino kayo, no? Alam nyo ba na ang kapwa ninyo Pilipino na mga OFW dyan madadamay? Maghihigpit ang Japan sa ginagawa ninyong yan. Basahin ko lang mga kababayan. Today's small bring him home street protest in Japan was like barking at the wrong tree. Whose attention were the Pinoys trying to attract? The Prime Minister, the Emperor, the Japanese people. Yun ang sabi ni Rene Astudillo, political Pinoy. Ayan na. Street protests in Japan are largely ignored and media coverage is also more restrained. So demonstration don't always dominate public discourse. So ngayon mga kababayan, hindi natin alam kung saang street to sa Japan. No, tutukan ninyong mabuti kung anong street 'yan sa Japan, mga kababayan. Sabi nga ng nag-post, no? Sabi niya dito, ano ang parating, anong ipaparating ng mga nagrarally na 'to? Sino ba ang pinapa-attract nila, yung Prime Minister, yung Emperor, or yung mga Japanese people? 'Di ba? Kasi mga kababayan, kung magprotesta kayo diyan, magwilga-wilga kayo dahil sabihin niyo, "Bring him home Duterte." No, ulitin ko sa inyo mga Pilipinong Japanese, no, na nandito or mga OFW, wala po kayong karapatan magsigaw-sigaw diyan, no, ng bring him home kasi the Japan government at si Digong walang koneksyon. 'No? Ngayon kapag napapahamak kayo sa ginagawa ninyo at mampamahamak kayo ng kapwa ninyo OFW, 'no? Sino na naman ang sisihin dito? Marcos administration. Kapag kayo nahuli diyan sa pag-rally-rally at pagprotesta ninyo, kanino na naman kayo hihingi ng tulong? Kay BBM. Pagkatapos yung sabihing bangag, 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 ngiwi, 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 adik na presidente. So kung tutuusin nga kung meron mang bangag, ngiwi, adik, kayo yun eh. Kayo yun mga DDS sa Japan na nagprotesta. Bakit? Alam niyo na pinagbawal sa Japan yung ganyan. Sa ginawa niyong ito, kapag naaresto kayo dyan, at nalaman ng Japanese government na Pilipino, ang mga Pilipino na hindi naman kasali sa ginawa ninyong katarantaduhan dyan na mag-rally-rally kayo na wala namang kinalaman sa Philippine government, yung Japanese government, no? At kahit magsirko balintong kayo dyan, maghubo-hubad kayo, magbilang kayo ng bulbul dyan, kahit mag-finger kayo dyan, tusukin nyo ng tingting yung mga poke ninyo sa harapan at maglakad kayo na nakahubad, hindi kayo papakinggan ng Japanese government kasi wala namang nakakaintindi sa inyo dyan, mga hapon ang tao dyan, mga dipuga, kayo mga lintian, kaya hayop kayo. 'Di ba? Mm. Ah,
Mga tanga na DDS diyan sa Japan. Kahit magsusok-tusokin yung mga poke niyo na tingting diyan, maglakad kayo nakahubad 'no, kahit makita yung mga itim niyong kuyukot, at mga kamot ninyo sa bilbil, hindi kayo papansinin ng Japanese government kaya hindi man kayo maintindihan. 'Di ba? Oo. Bakit hindi kayo umuwi dito sa Pilipinas at magtatambling-tambling kayo diyan sa Lunita, sa Grandstand o kung saan-saan kayo mag-rally? Wala namang pinagbawal, 'wag lang kayo manakit, 'wag lang kayo manira ng kagamitan ng gobyerno, hindi kayo arestuhin. Hala, kahit buong araw ka diyan nakatayo sa initan, magsisigaw-sigaw ka diyan, walang mangialam sa'yo. Pero diyan sa Japan, bawal 'yan. Bakit? Ganito yan, tandaan ninyo mga DDS sa Japan na nag-welga at nag-rally, alam ko may mag-react naman bakla dito na sobrang yabang yung MP ba yon si MP? Yung bakla na na nasa Japan na sobrang yabang na akala mo kagaling-galing, 'di puga, animal. DDS din yon, Si Pugi ba yon? So ngayon mga kababayan, alam niyo ba ang consequences sa ginagawa ninyong ganito? Ah, Kapag nalaman ng Japanese government na Pilipino kayo, kasi malamang Pilipino talaga kasi nga DDS, Duterte, bring him home. Wala namang ibang presidente sa Asia na nakulong sa ICC, si Digong lang naman. So ngayon mga kababayan, no, ito ang mangyari diyan. Yung kasalanan ninyo, kapagka napansin kayo ng Japanese government diyan o meron kayong nilabag diyan, no, naaresto kayo kasi pinagbabawal yan, eh. Alam niyo ba madadamay yung kapwa niyong OFW? Kasi basahin ko dito mga kababayan. Ito nakalagay, "Disturbo lang sa kalye kaya lalong naghihigpit ang Japan government sa mga foreigners, Focus sila sa domestic problem, hindi nakikialam sa politika ang ibang bansa. Kinainisan ng mga Hapon yang mga rally na yan. They don't give a damn. Filipino in Japan, bring him home. Japanese people who shall bring home." 'Di ba? Mga salot dito, nagpakalat-kalat mga pisting 'to. Mga slap soil at dead hungry na OFW, malamang sa malamang taga Visayas at Mindanao sila at habang buhay na chimoy at chimay sa mga sakang at sumabit, iiyak-iyak at hihingi ng tulong sa DMW na kulang lang ibagsak nila ang gobyerno. Totoo po. Mga kababayan, may pangpuhunan na sa Tong-its, ayun. I-check sana mga papers niyan, baka mga TNT mga 'yan, So ito pa ang comment mga kababayan, 'no, may nag-comment dito isa, "Oo nga, the fact the Japanese government is still being complained worldwide of war atrocities and human rights violation themselves like massacre, plunder, torture, rape, and endless cases of comfort women." Wow, nakakalula sa dami. Kaya pahirapan kumuha ng Japan visa, 'di ba? Kaya nga mga kababayan, 'yan ang isa sa mga consequences na ginagawa nila. Kaya naghihigpit ang Japan, eh. Alam niyo ba na napakaraming Pinoy na gustong magtrabaho sa Japan? Bakit? Kasi ang ganda ng benefits. Pangalawa, medyo malaki din ang sahod, 'di ba? Kasi lapad, Alam naman natin 'pag Japan. Oo. Yung iba naman gusto nila Singapore kasi medyo 43 ang Singapore, magkano lang naman ang Japan, point something, 0.48, 0.39. Oo. So ngayon mga kababayan, marami talagang gustong mag-abroad, lalong-lalo naman sa ating bansa ngayon, hindi naman lahat dito nabigyan ng trabaho kasi napakarami nga naman natin. Overpopulated naman tayo kung tutuusin, 'di ba? So ngayon mga kababayan, 'yan ang mahirap kasi na kapagka napansin ito ng Japanese government mga DDS, 'no, yung mga ito mga DDS, isipin ko sa inyo, dapat gumawa kayo ng katarantaduhan or katangahan. Alam naman naming bobo kayo, mahirap kayo pakiusapan, 'di ba? Mahirap kayo paintindihan kasi mga bobo nga naman kayo, 'di ba? Isipin niyo namang mabuti, may mga Pilipino diyan na ayaw makisali sa politika or usaping politika. Kaya makasarili kayo, 'di ba? Isipin ninyong mabuti na maraming Pilipino nagtatrabaho diyan at maraming Pilipino na gusto pang magtrabaho diyan at gustong pumasok sa bansang 'yan. Alam niyo ba, nahihirapan yung ibang kapwa ninyo Pilipinong OFW dahil sa ginagawa ninyo kaya humigpit. Nakita niyo naman yung ginawa ni Kiray, sumakay sa vendo machine. 'Di ba, mga Pilipino nahihirapan na dahil dun, dinagdagan niyo pa. 'Di ba? Ah, Tama nga ang tanong nitong nag-post, sino bang gustong ma-attract at makapansin sa inyo, yung Prime Minister ng Japan? Sino bang gusto niyo, yung emperador? Yung mga Japanese people? Unang-una, hindi nila maintindihan yung ginagawa ninyo. Naintindihan nila yung bring him home. Kasi English yan, eh. Pero yung salita, who's bring him home? 'Di ba? Hindi nila naintindihan yan.
Kasi sasabihin niyo bangag, 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 ngiwi, ngiwi, ngiwi. Paano maintindihan ng mga Hapon 'yan, 'di ba? Oo, maliban na lang sana kung sisigaw ka ng, "Yamete kudasai, yamete kudasai." 'Di ba? Maintindihan ka. Pero kung sasabihin mo, "Bring him home, bring him home." Tanga, walang makakaintindi sa'yo diyan, Kung gusto niyong magprotesta 'no, at makita kayo ng sambayanang Pilipino, sa social media kayo magprotesta, 'wag sa kalsada ng Japan. Kaya unang-una, hindi kayo maintindihan. Pangalawa, walang pakialam ang Japan diyan. Pangatlo, 'pag naaresto kayo, kanino kayo manghingi ng tulong? Kay Marcos. 'Di ba? Yan ang mahirap sa inyo, eh, kung magprotesta kayo, halimbawa, magsama-sama kayo sa isang parke, sa park, mag-live kayo sabay-sabay, sabay-sabay kayong mag-live, sabay-sabay kayo mag-live. Ngayon magsama-sama kayo tapos sabihin niyo, "Bring him home, bring him home." At least napapanood kayo ng tao, naintindihan yung pinaglalaban ninyo. Kasi bakit? Kaysa sa mag-ikot kayo diyan, mag-ikot kayo sa buong Japan, 'no, sa mga kalsada, street sa Japan, hindi kayo maintindihan. Kung meron mang mga Pilipinong nanonood sa inyo, either kung ako man Pilipino manood sa inyo, batuhin ko kahit ang-ina ninyo. Pagka nagkandalitsi-letse kayo diyan, pati kaming mga nagtatrabaho ng ayos, madadamay kami. Baka sa sunod na pagkatapos ng aking kontrata, hindi na ako makakuha ng kontrata ulit. Bakit? Naghihigpit na ang Japan sa mga Pilipino. 'Di ba? Alam niyo ba, walang mapapala yung pagprotesta niyo diyan. Ending niyan, 'pag inaresto kayo, si Marcos pa rin ang tutulong sa inyo. Hindi naman kayo puntahan ni Sara diyan, eh. 'Di ba? Hindi kayo puntahan ni Sara tulungan diyan, tang-ina. Sinabi ko nga sa inyo, yung pulis nga, natanggal sa posisyon, binigyan ba ni Sara ng puwesto? Yung mga taga-Qatar na nakulong, pinuntahan ba ni Sara para maabsuelto? Si Marcos pa rin, 'di ba? Tignan niyo nga, may giyera sa Middle East. May nagawa ba si Sara? Puro kuwento lang, mabilis magpadala ng eroplano, 'di ba? Ang akala niya siguro yung Middle East na paghakbang mo, pagtawid mo, Mandaluyong, Makati at Pasig magkadikit lang, tandaan niya, 2 oras bago mo marating yung airport, kaya ganyan kabobo ang vice presidente niyo tapos maging presidente pa, ipoga, lintian, patay ang Pilipinas niyan. Napakadali lang magpadala ng eroplano, eh. Nung COVID, ginawa namin yan. Nagpadala kami ng eroplano, sinundo namin yung mga taga Davao, mga kapitbahay ng Davao, dinala namin, nakasakay sa eroplano, libre. Kung gano'n pwede, di ba? Yung Middle East, yung Middle East, alam niyo yon, mula ka dito, ito airport ng Middle East, airport ng Dubai, airport ng Saudi, ganyan, Saudi, Dubai, ganyan. Ilang oras ba bago makarating sa airport? Kung ang Pilipino na nagtrabaho dun sa kabundukan pa ng Saudi, dun sa probinsya pa ng Saudi nakatrabaho, tapos yun yung lugar na apektado sa giyera, magbabiyahe pa siya ng 3 hours, 4 hours bago niya marating yung airport, sabihin napakadali magpadala ng eroplano? Ipoga, matagal yun, pahirapan. Nung pandemic nga, kahit may sarili kang motor hindi ka makakaalis, 'di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga taga-Japan, na mga DDS, itigil niyo 'yan, hindi nakakatulong 'yan. Kahit nga sabi ko nga sa inyo, kahit nga maghubo-hubad kayo diyan, kumuha kayo ng tingting, isaksak niyo sa puki ninyo habang naglalakad kayo diyan, hindi makakauwi si Digong. Ah. Yan ang katotohanan. Kahit nga maglakad ka diyan, sabihin mo sa mga Hapon, "Bring him home," tapos nagkulkog ka sa puki mo ganyan, "Bring him home, bring him home." Tapos mag-ganon ka ng panty mo, "Bring him home." Hindi makauwi si Digong yan. Hindi makauwi si Digong. Walang saysay yan, ulitin ko sa inyo mga Pilipino diyan sa Japan. Ah, Alam naman namin bobo kayo, tanga-tanga, 'di ba? Alam niyo sa 10 DDS, yung 5 bobo, yung natirang 5 tanga, 'di ba? Walang walang takas, walang kumbaga parang niyog, walang sayang. Diyos ko naman, sisigaw-sigaw kayo, "Bring him home, bring him home." Kahit nga ilang milyong beses niyo ulit-ulitin yan hanggang sa malumpo kayo sa kakalakad diyan, hindi makauwi si Digong, uy, 'di ba? Madadamay lang yung mga Pilipinong mga mabubuting ginagawa diyan. Oo. Oo, dati si Robin Padilla dala-dala niya ang flag ng Pilipinas, ngayon maleta naman, gamit naman niya. Hayaan mo siya, ganyan talaga ang, ugali pagka DDS, 'di ba? Mm. Ay naku, tigil-tigilan niyo 'yan mga DDS, na ng ano kayo, makasarili kayo, nandadamay kayo sa mga kamalian ninyo. Wala akong pakialam sa pag-rally ninyo.
Concern ako sa mga Pilipinong madadamay diyan sa paghihigpit dahil sa ginagawa ninyo. Ako wala naman akong pakialam kahit pagbabarilin kayo ng mga Hapon diyan, wala akong pake kahit nga pagsagasaan kayo diyan, paghampasin kayo ng batuta ng mga security guard diyan, eh. Wala akong pakialam kasi kahit 'pag namatay kayo mga bobo naman kayo, eh, 'di ba? Eh, paano yung mga matitino na mga OFW diyan sa Japan na nagtatrabaho ng ayos at nadadamay sa kahigpitan, 'di ba? Oo, ganun lang, napaka-simple, 'di ba? Kaya nga minsan sinasabihan na ang mga Pilipino buang, eh. Pinagtatawanan tayo ng ibang lahi, eh. Bakit? Biruin mo 'yun, bring him home, tapos diyan kayo magprotesta sa Japan, eh, siligong nas dahig. Matanga ba kayo? 'Pag nagprotesta kayo, pumunta kayo sa harapan eh, Diyos ko, nakita niyo naman 'yun sa Netherlands, napakadaming Pilipino nagprotesta do'n, nakalabas ba si Digong? Eh, ngayon mas lalo napakalayo, ilang milyahe 'yan papuntang Netherlands, Diyos mio Marimar, mga 7,000, 8,000 miles yata 'yan. Ah, kung doon nga mga Pilipino sa dahig nagprotesta, hindi nga nakalabas si Digong, diyan pa kayo sa Japan, napakalayo, Diyos mio Marimar. Do you think mapanood ng Netherlands 'yang ginagawa ninyo? Tigil-tigilan niyo 'yan, kabuangan 'yan, katangahan 'yang ginagawa ninyo, 'di ba? Hmm. 'Yun lang mga kababayan 'no, ang ating reaksyon diyan. Sunod, naku po mga kababayan 'no, 'di ba Ma'am Jewel o mga uplok, si Habibi nga sabi sa akin bakit daw nag-rally yung mga Pinoy dito sa Japan. Sabi ko, dating press nag-bring him home sila, ano daw paki nila diyan, tama nga si Habi. 'Di ba? Oo, 'di ba Ma'am Pamela Morimoto. Ang dami sa totoo lang nakakahiya, nakakahiya po. Sa Singapore may nakita kayo nagaganyan-ganyan? Wala, kasi bakit bawal din sa Singapore ganyan. Sa Hong Kong may nakita kayong ganyan? Wala, kasi bawal din sa Hong Kong 'yan. Sa Japan gaganyan-ganyan kayo 'pag naaresto kayo, kanino kayo, "President, sana tulungan kami ng gobyerno." Tapos 'pag naaresto kayo diyan, nakulong kayo, sasabihin naman, "Tignan niyo yung gobyerno natin walang pakialam sa atin." 'Di ba? 'Yan naman ang sabihin nila. Halimbawa nag-rally sila ngayon diyan, nakulong sila, naaresto sila. Sasabihin agad nila, "Tingnan niyo yung gobyerno natin wala talagang pakialam sa mga Pilipinong OFW na naaresto sa Japan. Walang ginagawa ang ating gobyerno kasi weak leader, bangag, addictus kasi. Mabilis sa cocaine pero mahina umaksyon." Eh kung ako, tanungin, kung ako presidente ko, ako si Bongbong, do you think tutulungan ko kayo? Bakit inutusan ko ba kayo magwelga kayo diyan? 'Di ba? Dapat lang sa inyo bubulok kayo diyan, animal kayo. Mm. Diyos ko, ewan ko bakit napunta pa kayo sa Japan kung ganyan naman kayo kabobo, mga animal kayo. 'Di ba? Hindi ko nilalahat yung mga DDS lang.